Kapag pinakulong nyo si PRRD, yan na yung pinakamalaking at baka yan na yung mag-meet siya na mag-aklas na ang taong bayan. Aba, mukhang yumayabang at tumatapang na si Benny Abante ngayon na kung makapagbanta kay Duterte, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, wagas ha. At eto, sumagot na pala si Marcos. Ewan ko kung anong sagot nito sa mga sinabi ni VP Sara Duterte. At etong si Representative Chua, may mainit na banat kay VP Sara Duterte. Naku po, grabe na naman. Lalo nyo na namang ginalit ang taong bayan nito. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, J. Guevara TV nga po pala, isa sa mga banateros brothers, at welcome back to my YouTube channel. Ito pag-usapan natin, no? At eto, Duterte kakasuhan ng slander. Naku po. Oo, kapag ginawa niya, yari na naman kayo. Ewan ko nakaka-ano ngayon, no? At ayun, wait lang bago pala natin susimulan, may mga bali-balita ho ngayon na parang tinanggal daw or pinarusahan yung kadete na nanghingi ng relo ni Marcos Jr. Anong meron, 'di ba? Napaka-simple nung na yun, ba't kailangan parusahan? Ano yun, para magalit yung bata or yung tao sa kaila Duterte dahil nadamay siya sa gusot na ito. Yun yung mga bali-balita ngayon na pinarusahan daw. May mga video nga akong napapanood ngayon na parang tawag dito, parang ewan ko kung siya ba yun. Hindi naman tayo masyadong nagpapaniwala sa ganun kasi mahirap na, baka mamaya is peki naman yun, no? Pero may mga umuugong po yung balita na ayun nga, parang tinanggal daw or pinarusahan itong militar na nanghingi ng relo ni Marcos Jr. at para sa kanyang isanggi para so alam niyo naman yung simbolo nun, no? Hindi ko na kailangan i-explain. At ayun nga, bali-balita ngayon, pinarusahan daw. Hindi ko alam kung anong parusa. Samantalang ito, no, Pres Marcos, oo, sinagot na ang mga patutsada ni VP Sara. At ito, House Solon kay VP Sara, itigil ang diversional tactic na naman. Ito na naman, puro si diversional tactic sila. Ewan ko ba kung ano ba tong mga sinasabing diversional tactic na to. Samantalang ito nga, Benny Abante, Congressman Benny Abante ay binulgar na naman ng isa na namang kaso ni Benny Abante. Ano na namang pala to? Alam mo, nagtataka talaga ako ngayon sa mga halos lahat pala ng mga, halos di naman halos lahat, pero kadalasan pala din sa mga representative na yan, may mga kaso pala talaga. Hindi na, nakakagulat lang kasi bakit kaya hinahayaan ng gobyerno na manatili itong mga politiko na to na kahit may mga kaso sila? Nakakapagtaka lang naman. Siyempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At mega love shoutout kay Papa Charlene, kay Papa El Capitano TV, and subscribe nyo kay Mama Baby Pink, kay Mama Diana nanonood, Mami Lala, Mami Teresa Arong, at kay sa father ko na si Tito Ray na palagi nanonood. Minsan daw humingiti daw ng mag-isa. Hindi kaya medyo baka ikaw yung sinasabi ng mga congressman na magpa-check up na, Tito Ray. At ayun, mega love shoutout din kay Ate Ann Harot, yan, kay Mami Morning Dew, Ate Lodi, kay Diego Bagsi, kay Boss Randall and Madam, kay Ate LK, Ate Alexa G, yan, kay AJ Warriors, at sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay kay J. Guevara at sa buong Banatero. Siyempre, sama nyo na rin sila Banat Bay, sa kaila sila Boss Dada, Coach Oli, and Master Judean, at nandiyan din ang mga DDS na sila Boy Sardinas, Calso TV, Kai Spencer, Jojo Di Guzman, at iba pa, marami yan. Panoorin natin. So eto na, simulan na natin. Dito muna tayo, yan. Ay grabe yung mukha.
May nag-viral to nung nakaraan na video, natutulog. Oh, ngayon may mga naninita, 'di ba, na bakit daw kumakain si Senator Robin Padilla habang nakaka-hearing. Mas grabe to si Benny kasi natutulog. O eto, panoorin natin. Duterte kakasuhan ng slander. Benny Abante napahiya, nabobo sa batas. Naku. Nadali ka na naman ka, Benny. O, panoorin natin. Ang binansagang boy dila na si Congressman Benny Abante ay napahiya sa kanyang banat kay dating Pangulong Duterte. Tigilan na daw ni dating Pangulong Duterte ang pagmumura dahil ngayong wala ng immunity ang dating Pangulong Duterte ay kakasuhan daw ni Benny Abante ang dating Pangulong Duterte ng slander. Pero teka, hindi ba't nagagawa ng batas itong si Benny Abante? Oy. Halos lahat ng Pilipino palamura. So, ibig sabihin, kakasuhan din kami ng slander. Gago! Sa Pilipinas po pala, bawal na po pala talaga magmura. Ito nga daw si Duterte, pinagbabantaan itong ni Benny Damani na kapag ito ay nagmura-mura daw sa kanilang hearing sa pagdalo or kapag dumalo sa hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagmura ito ay parang ipapakontent at kakasuhan ng slander. Attorney ba to si Benny Abante? Pa-comment nga dyan. Ano ba to? May alam sa batas? Wala. At saka, di lahat na ng Pilipino makakasuhan na kung bawal na magmura. Ang dating Pangulong Duterte ay kakasuhan daw ni Benny Abante ang dating Pangulong Duterte ng slander. Pero teka, hindi ba't nagagawa ng batas itong si Benny Abante? Pero bakit tila nabobo na sa batas? Kailan pa pumasok sa pagiging slander ang pagbumura lamang? Heto kasi ang naging patutsada ni Representative Benny Abante. Basahin natin. Mr. President, huwag ka na magmura sa amin dito. Tapos na ang termino mo. Pinagbigyan ka namin ng 6 na taon sa pagmumura mo. We cannot even file any case against you because you have immunity. Ngayon, yung pagmumura, ganyan parang slander na sayan sa amin. Gago! Ang sakit mo sa ulo ka, Benny? Wait lang i-google ko nga. Google. Slander case. What meaning of this? Meaning, slander is making mas maganda Tagalog tayo. Meaning, ito tignan natin ano bang ibig sabihin ng slander. Ito tignan natin ano kaya meron. Ito, ang slander ay paninirang puri sa salita o kilos na walang katotohanan. So, anong connect ng pagmumura doon? Naknanteteng, ito, siya na natin, para malinaw sa lahat, Ang slander, yan, nalakihan natin, yan, basahin natin. Ang slander ay paninirang puri sa salita o kilos na walang katotohanan na nakakasira sa reputasyon at karakter ng isang tao. So, ibig sabihin, pag sinabihan kita ng gago, so, ibig sabihin, masisira na yung reputasyon at tawag dito at reputasyon at pagkatao mo, ganun. Di ba ka, Benny, pastor ka? Di ba bishop ka? Alalahanin mo ang gago, nasa Bible yan, hindi yan mura. Gago! Totoo yan, sinabi yan, maraming pastor ang nagpatotoo niyan. Hindi sila, Pastor Kibuloy, sino pa to? Si Soriano, marami pa. So ikaw ka, Ben, hindi mo alam yun? Napakasimple nun, hindi mo alam.
na may parusang kulong under the Article 358 ng Revised Penal Code. Ang slander ay may dalawang klasing simpleng slander na may mababang parusa at grave slander na may mataas na parusa. So yan ito kitang-kita ho dyan sa ano na yan, na anong sinasabi ni Kabeni na slander. Ang pagkakaalam ko kasi pag pinagmumura mo ang isang tao, pwede kang kasuhan ng parang cyber ata ganon or libel. Maaari ganon, medyo tugma ata yun, pero slander ano yun? O halimbawa siguro pag sinabi ni Duterte na Benny, bakla ka. Gago! Oo, chumuchupo langkot ikaw. Oo, ganon, chumuchupageti ka. Yun pwede mong iano sa slander yun, slander case. Pero yung pagmumura, walang ganon, Kabeni. Anak ng teting ka naman, Kabeni, mga pinagagawa mo, Kabeni, nabibisto ka tuloy. Huwag ganon, Kabeni, ha? Masyado kang nagpapahalata na wala kang alam. Ito yung sinabi niya. Mr. President, huwag ka nang magmura sa amin dito. Tapos na ang termino mo. Pinagbigyan ka namin ng 6 na taon sa pagmumura mo. We cannot even file any case against you because you have immunity. Ngayon, yung pagmumura ng ganyan, parang slander na yan sa amin. At sumagot ang isang DDS at sinipalpal si Benny Abante na porke nagmura, abay kakasuhan mo na ng slander. Maling-mali, napakabobo sa batas. Heto ang sagot ni Tio Moreno. Benny Boydila Abante, under Article 358 of the Revised Penal Code, there is oral defamation or slander when there is an allegation of crime, fault, or flaw made orally, publicly, maliciously towards a person, alive or dead, and such allegation tends to cause dishonor on the person defamed. The law presumes a defamatory statement to be malicious, meaning the person making the remark knew it was false. The burden is on the speaker to prove there was no malice. However, when defamation involves public officials in relation to their duties, the burden shifts to the prosecution to prove that the defamatory statement was made with actual malice. This recognizes the importance of free speech in holding public officials accountable, as public office is a public trust. Offensive language or cursing or pagmumura, if it does not meet the conditions mentioned above, may not be actionable. As stated by the court, sensitivity has no place in public service. Para maliwanagan si Kabeni, ganito. I-explain natin na para mas maintindihan niya ng gusto. Kabeni, ang pagmumura is parang, alam mo yung ugali mo na lagi kang sumisigaw? Kasi nga, mo na yan, parang manarisim mo na. Parang nakaugalian mo na yung ganyang, nakaugalian mo na yung ganyang pag-uugali or pananalita na para kang galit. So, ganun din si Duterte, ganun din si dating Pangulong Duterte. No, na yung pagmumura niya is niya na yon, manarisim niya na lang or nakaugalian niya, no, na hindi naman nirerekta sa iyo. Ang masama kasi doon yung hayop ka, putang ina mo, Benny, ganun. Medyo masama yon dahil nirekta ka. Ngayon, kung kakasuhan mo siya ng slander, ang layo hunong ka, Benny. Totoo nga, eto paulit-ulit ko itong sinasabi na hindi ho ang mga Duterte or ang taong bayan nang bibisto or bumibisto or naglalahad ng baho or
pangano nito sa yung mga congressman, kundi sila mismo. Dito tingnan mo, napaghalataan po ng taong bayan na itong isa sa mga representative, isa sa mga buhayan na bumabanat sa mga Duterte ay walang alam sa batas. Sa kanila nanggaling yan, hindi sa atin. So kung may dapat sisihin dito, walang iba kundi siya rin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi malalaman ng taong bayan na bobo si Benny Abante sa batas. Ganun yun. And officials should expect a certain level of public scrutiny. Do not be onion skinned. Samantalay napahiya ang mga loyalista sa DDS vlogger na ito na si Coco Locoy. Dahil ang House Quadcom, abay bunganga lang ang ebidensya. Okay na para masira lamang ang mga Duterte. At kapag wala nang mapiga, ay bigla-bigla. Ay, yung kay ano yan, yung kay tapos yung kay ano yan, kay sino to? Yung sinabi niya 3 million, 4 million, ganun. Lahat naman ng naging testigo ng gobyerno laban sa mga Duterte, mali-mali naman yung mga pinagsasabi So eto panoorin natin. Matapos patutsadahan si PRRD, baho ni Abante, binulgar ni Sandra Cam. So panoorin natin to, kaka-upload lang nito ni Showbiz Fanatic, subscribe niya Matapos sabing wag na wag raw magmumura sa mangyayaring Quad Committee ang former President si Rodrigo Duterte kung ito'y dadalo ngayong araw sa patuloy na investigasyon ng Kongreso patungkol sa mga aligasyon ng madugong pagpatay noong panahon ng drug on war, Benny Abante, sinupalpal ng maraming netizen. Patay ka ngayon. Ayon mismo sa maraming Pilipino, mas gusto na raw nila ang leader na napagmumura o palamura kaysa sa mga taong nagbabalad kayo at puro pagnanakaw lang raw ang ginagawa sa gobyerno. Totoo naman yun Eto halimbawa bigyan kayo ng katulad ni PRRD. Si PRRD palamura at nakikita natin na matapang, pero may puso para sa bayan. At napatunayan na yan, marami tayong ebidensya dyan, hindi na natin kailangan pang ilahad. Hindi na natin kailangan na ipakita pa, alam nyo na yan. Ngayon, hindi kasi yun ayun yung sukatan. Kadalasan kasi, yung ibang mga Pilipino, hanggang ngayon naiiwan pa rin tayo sa ganung pag-uugali na mabait, makajos. Tingnan nyo, yung ibang mga politiko, todo simba ngayon. Tulad niya, nila Abalos, nila De Lima, diba? Picture pa, nandun sa simbahan. Yun yung iba, naiiwan pa dun sa ganung sa ganung ganun sila tumingin sa ibang mga kandidato. Pag nalalaman nila, ay makajos to, boto natin. Ay nagsisimba siya, boto natin. Pero hindi yun yung sukatan kung talagang may pakinabang ka sa gobyerno, sa Pilipinas, or kapag nakaupo ka na dyan sa gobyerno, mapapakinabangan ka ng mga Pilipino. Hindi ganun, Yung iba kasi ganun ganun sila kumilala or mangilatis ng isang politiko. O katulad ni PRRD, palamura, doon, may sabi nyo, minumura niya pa yung Diyos. Pero tignan nyo yung naitulong niya sa bansa. Ang ganda, di ba? Yung mga umupo, katulad yan nila Ninoy Aquino, na nagpatayo ng tulay na walang ilog. Di ba? Puro Diyos din yun. Maraming mga politiko na puro bunganga. Si Benny Abante, isang bishop yan, puro nagbibigay pa ng payo yan, ng utos nagsasalaysay ng utos ng Diyos yan. Pero tingnan nyo ngayon, di ba? Asan ba si Benny? May nagawa ba? Sige, sabihin na natin, may nagawa siya dun sa kanila, yung bridge na nakapangalan pa sa kanya. Nandun na tayo. Ang tanong, sa kanya ba yun? Sarili niya bang pera yun para pangalanan niyang sa kanya yun? Diba? Alam niyo yung pagmumura ni PRRD, dun, napakaganda, hindi ko siya sabing tularan ng mga bata, hindi nagpakatotoo lang ang mga Duterte. Kung ano sila sa personal, kung ano sila sa camera, sa likod ng camera, kung ano sila, nagpakatotoo sila. Kasi isa ako sa buhay na testigo
nakakasama ko si PRRD, no? Alam nyo naman yan, may mga video kami, may ano. Si PRRD, ganun talaga siya magsalita eh, no? Konting ano talaga, may mura talaga siya. Ano niya na yun eh, nakaugalian niya na yun. Yun talaga siya. At tinanggap siya ng buong Pilipinas kahit ganyan siya. Tapos maniniwala kami sa'yo, Ka Benny. And ikaw naayaw sa pagmumura ni Duterte, papaniwala ka namin. Tandaan nyo hindi lahat ng mga taong palasimba ay mabait. Meron dyan, no? Todo puro bunganga ang lumalabas, puro Diyos sa bunganga nila lumalabas, pero demonyo ugali. Marami dyan. Meron pa dyan, halos magsimula dun sa pintuan ng simbahan, luluhod hanggang dun sa altar. Pag uwi sa kanila, nagchichismis. Nag-uusapan yung buhay na may buhay. Mura ng mura din. Meron naman pala makajus, pero kung pumatay ng tao, wagas. Kahit inosente, dadamay, basta masalba lang siya. Maraming ganyan nga. Ito, yung pagiging ganyan ni Duterte na palamura, hindi na big deal sa Pilipinas yan. Hindi na yan big deal sa mga Pilipino dahil noon pa man, tinanggap ng mga buong Pilipinas ang pagiging ganyan ni Duterte dahil dyan na napahanga ang mga tao bukod dun sa mga nagawa niya. Diyan niya napahanga dahil totoo siya. Hindi wala siyang tinagong sikreto. O tignan nyo. Wala siyang tinago sa pag-uugali niya. O tignan nyo si Marcos, di ba? Todo paaway piklagi sa atin noon. Kaya natin naawa tayo sa kanya. Kaya nga natin siya binoto eh. Di ba? Wala tayo ni isang nakikitang mali or masisitang pangit na pag-uugali ni Marcos nung nangangandidato siya. Pero ngayon bigla nang lumalabas. Tulad nung ginawa niya sa Kadete, 'di ba? Kabastusan 'yun. Bakit ko ibibigay sa iyo ang relo ko? 'Di ba? Pwede man naman sabihin sa ibang lengguwahe yun, ba't ganun kabastos yung sagot mo sa kanya? Ayun yun eh. Hindi lahat ng palamura is masamang tao na. At hindi rin lahat ng palamura walang, walang pinag-aralan, hindi professional. Tandaan nyo, si PRRD is isa yung attorney. No? Isang bali-bali, ang pagkakatanda ko, hindi ako nagkakamali, naging judge pa yan. Hindi ko tanda kung saang lugar yun. Hindi ba siya professional, kung sa professional si PRRD. So hindi nga lahat, kasi marami kasing ganyan, mga Pilipino na porket makajos, porket malumanay magsalita, porket sinasabi mo, ay mabait yan, walang ano yan. Tignan nyo to, ito si Ka Benny Abante, ang daming kaso niyan. Di umano napapanood ko sa ibang mga vlogger na may kasong 180 na kasama daw yan sa 189 million PDAP scam. Di ba? Tapos meron pang kasong child abuse. Makajus yun Bishop siya. Si Duterte may kaso bang scam? Si Duterte may kaso bang child abuse? Kung totoo man, ito ulitin ko, di umano. At kung totoo man na may kasong ganyan si Benny Abante. Ngayon, pipiliin ko kayo, Benny Abante, Tatay Digong. Mas pipiliin ko si Duterte. Kahit na palamura yan, may nagawa sa bayan niya, napakinabangan niya ng buong Pilipinas. May naging kapakinabang ng buong mga Pilipino kay Duterte. Kay Benny, anong napakinabangan natin? Baka ngayon sa lugar nila, walang napapakinabangan dyan tuloy natin. Marami ang mga Pilipinong nag-react at hindi sumang-ayon sa Manila representative na si Congressman Benny Abante matapos itong pagbantaan ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte at pagsabihan na umayos raw ito pag dumalo sa Quad Committee hearing na dumidinig ng mga di umunay aligasyon ng malubhang pagpatay sa kanyang panahon noong ito'y nangangampanya laban kontra droga. Hindi nagustuhan ng maraming netizen ng pinataas raw ng ihi ni Abante para pangaralan at di umunay pagsabihan pa ang dating Pangulo. Pinaalalahanan ng maraming Filipino voters ang naging kongresista ng Manila na si Benny Abante na para sa kanila,
mas gugustuhin raw nila ang palamurang Pangulo pero maraming nagagawa sa mga Pilipino. Tama. Hindi raw tulad ng mga pulpol na politiko na hanggang ngayon tila kumakamkam lang raw ng pera Agoy. ng mga tao. Agoy. Ay mismo sa public post ng isang netizen online. Gusto namin ng palamura na may nagagawa. Kaya sa mga feeling matino, puro naman pagnanakaw ang ginagawa sa gobyerno. Agoy. Sana naman tablan ng hiya itong si Benny Abante. Agoy. Bukod sa hindi na siya worth it tawaging pastor, wala siyang karapatan to dictate everybody to act on their HUAD committee dahil bukod na wala silang na-accomplish sa ginagawa nila, wala silang kwentang mga public official. Diyos ko, siya pa talagang may ganang mag-utos kay Duterte na umayos kapag umattend ng hearing. Bakit? Matino ba siya? Sa dami nga ng tao sa Maynila, may naging matino ba siyang programa? Para naman tayong naglolokohan. Hindi porket ikaw ay nagsasabing pastor, mabuti na ang kalooban mo. Yun. At busilak. Ayun yung sinasabi ko. Hindi porket pastor ka, hindi porket pala laging Diyos ang lumalabas sa bunganga mo is napakatinong tao mo na hindi ka na makasalanan. Oo. Kaya nga mas pipiliin pa ng taong bayan yung pagiging palamura ni PRRD kaysa naman sa'yo. Eh ikaw nga halos durugin mo, halos lunukin mo na yung mga tao na nakakaharap mo sa hearing. Kung duru-duruin mo, alam niyo yung paulit-ulit ko sinasabi yung duru-duru na yung kabastusan niya. Duduruin mo yung isang tao, gaganyan-ganyanin mo. Hindi ka lang hindi ka lang basta nang musga, talagang iba yun na may meaning nung ganun nakalimutan ko lang. Pag-aralan natin minsan yan. Puso. Well, to be honest, si Abante ang pastor na nakakahiyang maging pastor. Aside from his obvious unexplainable wealth, marami yung tinatagong baho. I don't know if people hear this already, pero sabi ng dating PCSO official, may kasong child abuse yang si Abante at hanggang iyon, pinagtatakpan lang daw ata. The audacity of him preaching to people that he is servant of God pero may ginawa palang masahol pa sa demonyo. Naku. Kaya please lang Abante, ikaw ang umayos. Sa dami ng sinasabi mo, ikaw pala tong masahol pa sa hayop. Naku. Tandaan mo, ang nagbabait-baitan, mapupunta sa langit-langitan. Kaya hindi lahat ng Oo, Benny, kabahan ka na. Lahat pala ng nagbabait-baitan ngayon napupunta sa langit-langitan. pakilalang banal, tunay. Mas gugustuhin na namin ang palamura, at least nagpapabago ng maraming buhay. Tama. Let's check kayo. Unquote. Nagkulat ang maraming netizen sa naging revelasyon na ito kung saan dating PCSO member ay ang Ito yun ito yung alam ko napanood nyo na to pero panoorin natin ulit. Baka kasi mamaya sabihin na iba dyan, Benny, kasuha mo si Jiggy Bara. Sinabihan ka na may kaso ka daw. Ito hindi nanggaling sa akin, kay Sandra Cam nanggaling yan. Ito panoorin nyo. Nang nasabing netizen na dating PCSO member ay ang kilalang official na si Sandra Cam, kung saan matapang na istiniwalat ito ang di umunay itinatagong lihim ni Benny Abante. Alam nyo, kadalasan nga sa mga politiko, yung mga todo epal ngayon, sila talaga yung may mga tinatagong sikreto, no, mapatungkol sa kanilang mga buhay. O katulad nga, bubulgar nga ng paunti-unti yung mga sinasabi or yung mga tinatago nilang sikreto or mga kaso na nakatago. Kaya ang tanong, bakit kaya hinahayaan ng gobyerno yan? Kasi ang dami na, hindi lang si Benny, hindi lang si ganito, si ganyan, ang dami nila. Samantalang dito naman tayo, lipat naman tayo. Meron pang isa nagkukuda dito Nung nakaraan, hindi ko to na bigyan ng reaction. Ayan si kapatid ni Mike Abe. Ang kapatid ni Mike Abe, ang pinsan ni Arn. Walang iba kundi si Jewel Chua. Ito na naman si diversional tactic na naman. Ulit-ulit na lang sa diversional tactic. Pero pakinggan natin, supalpalin natin yung mga sinasabi nito. Hindi po natin malaman kung saan po napunta yung 15 million sa paggamit po ng confidential fund ng DepEd. Isa po yan.
Pangalawa, ano po yung mga Wait lang, bago ka muna magdadakdak niyan. Bakit hindi nyo malaman? Pinatawag nyo na yung DepEd Diba sinabi naman ng DepEd kung saan ginamit yung pera? Pinaliwanag naman nila dun. So ano tong sinasabi nyong hindi maipaliwanag? Ngayon, bilang kami mga pangkaraniwang Pilipino na bumoto din sa inyo, ang tanong namin, asan na yung 6 trillion na sinasabi ni or nailahad ni Congressman Abante? Trillion yun, malaking pera yun. Naglalaro na lang lagi tayo dito sa usapang confidential fund o dito sa sa kay BP Sara, pero yung ibang mga issue hindi nyo nire-resolba. Hindi nyo tinatalakay. So, ibig sabihin, kung hanggang ngayon hindi nyo pa rin pala alam yan, hindi wag na kayo mag-hearing. Kasi paulit-ulit lang Nasasayang lang yung pera na ginagastos dyan sa hearing na yan. rentahan nila ng mga safe houses na worth 1 million in 11 days? So ako tingin ko po, hindi mo naman po kailangan maging abogado para makita po ninyo na medyo may problema itong mga issue na to. Ipaliwanag ang mga kontrobersya kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education o DepEd nang siya pa ang namumuno rito. Yan ang panawagan ng mga leader sa Kamara kay Vice President Sara Duterte matapos nitong magbitiw ng matitinding salita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, kaya dapat... Bakit yung 6 trillion? Yung flood control, hindi ba pondo ng taong bayan yun? Hindi, tanong lang. Di ba? Hindi ba pondo ng taong bayan yung flood control na yun? Di hamak na mas malaki yun. 1.4 billion a week ata or araw-araw ang ginagastos dun sa flood control na yun. So, asan na yun? Pondo ng taong bayan din yun. Kung ganyan din naman yung sinasabi nyo na pondo ng taong bayan yan, kailangan pag-usapan. So, kayo na mismo nagpatotoo na kailangan din palang pag-usapan yung about sa flood control. Gawa ng pondo ho yun ng taong bayan. No, pera ho ng taong bayan yun. Yung 6 trillion pa, ang dami pa yun. Ang daming kailangan na questionin din sa inyo. Kasi naiinis na ho kami at naiinis na yung ibang mga Pilipino na nakaikot lang tayo sa isang paulit-ulit lang na usapin na confidential fund. Pero at eto pa, yung pondo ng mga congressman, bakit hindi rin napag-uusapan? Pondo rin ng galing din yun sa taong bayan. Hindi yun pera ng gobyerno, pera yun ng taong bayan. O bakit wala pa rin hanggang ngayon? O yung mga nagyayamanan ng mga congressman dyan na may mga 19 million na bag, may mga 18 million na sasakyan, bakit yun hindi na pag-uusapan? At ay direkta itong sagutin ni VP Duterte. Kwestiyon ng mga kongresista ang paggastos ng nasa 16 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President para sa renta ng safe houses mula December 21 to 31, 2022. Nasagot na ng DepEd to So ibig sabihin, kailangan na namang umulit ng hearing. Tapos, pag pinatawag yung katulad niyan, yung tigapagsalita ng DepEd, tigapagsalita ng Office of the Vice President. So, kapag hindi na naman kayo na-satisfy dun sa mga kasagutan nila, so ulit na naman yung hearing. Wala nang katapos ang hearing to, paulit-ulit na lang talaga tayo dito. Ngayon, kung may sinasagot naman at nasasagot naman ng DepEd, bakit kailangan paulit-ulit? So doon kumukonekta yung usapang diversional tactic na baka hindi kaya inuulit-ulit yung pag-usapan yung mga about sa mga Duterte para mapagtakpan yung kabulastugan na ginagawa ng gobyerno dahil hinihiling na rin ng taong bayan kung ano ng balita sa flood control.
Lalo't sa panahon ho ngayon palaging baha ho sa Luzon at sa iba pang lungsod dito sa Pilipinas. Ha? Yun yung hinahanap. May tuturing na talaga namin siguro na kayo talaga ang gumagawa ng diversional tactic dahil nakapokus lang kayo sa isang issue. Samantalang ang daming nakapaikot na issue sa inyo. 'Di ba? O yun na lang yung mga kasamahan nyo na may mga kaso, bakit hindi nyo sila pag-usapan dyan sa hearing? Na bakit hanggang ngayon nananatili pa rin sila dyan? May mga convicted dyan. Kung ayaw nyo mapag-usapan yung yun yung sinasabi namin sa inyo. Bago sana kayo magsalita na yung ginagawa ni BP Sara at ng mga Duterte ay diversional tactic, tingnan nyo muna kung ano yung ginagawa nyo. Yun So yun hindi na natin tapusin yun kasi alam ko ma-high blood na naman. Si Mother galit na galit na. So nang sapakin yung TV Oy, mega love shoutout sa hero abroad natin dyan, saan man sulok ng mundo at saan man sulok ng bansa at sa mga mahal nating mga senior citizen, mega love shoutout sa inyo dyan. So yon, kayo ba? Anong maikukomento nyo sa mga napag-usapan natin? Comment nyo lang po dyan sa baba at babasahin natin yan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. At napakalaking bagay po nung pag-join sa aming join button. May kita nyo lang ho dyan sa ating YouTube channel. At yung super thanks, basta bahala na kayo, hanapin nyo. Napakalaking tulong po niya. Siyempre, pakisama naman po kung ano yung suporta nyo sa akin, ganun din po yung suporta nyo. Pakisuportahan po ang aking mga kuya, yan, aking mga kapatid dito sa Banateros Brothers, sila Banat Bay, Boss Dada, Cocholi, and Master Jude at iba pang mga DDS vlogger. Subscribe nyo rin po, Aslik Ibarra, at may galib shoutout din sa nanay ko sa Taguig, yan, sa kay Killer Official, yan, at kay Chris MTV, subscribe nyo rin, yan, kay sila Boy Sardinas, Calso, Kuya Goods, at marami pa isa. Si Kai Spencer, yan, sa mga para si Buster TV, Jojo de Guzman, para kung halimbawa wala kami mga upload, takbo kayo dun sa kanila. Marami din sila ina-upload araw-araw. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.